sa iyo kapatid, kaibigan, muli mula dito sa TSCCFI. Magandang umaga po, happy Saturday. Mula po dito sa Pilipinas, it's been a rainy days po, no? Pero allow us na i-share ang salita ng Panginoong Diyos sa umagang ito. Samahan niyo po ako. Ako po, Sister Claire Duguna. Let us meditate the word of the Lord this Saturday morning. But bago po ang lahat, ialay po natin ang araw na ito sa ating Panginoong Diyos. Let us all pray. Father Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga na binigay mo sa amin, sa patuloy na hininga na pinagkakaloob mo, Panginoong Diyos. It's an evidence of your grace that you allow us, Lord, to experience pa din yung mga kabutihan mo sa aming mga buhay, may experience, Lord, yung kaganapan ng mga pangako mo, ng miracle mo sa bawat buhay namin, oh God. Lord, as we meditate your words this morning, patuloy kang mangusap. Help us to be receptive and repentant enough upon hearing your words. And Lord, kumilos ka, and saan mang sulok ng mundo ngayon ang aming mga kapatid nakikinig sa iyo, patuloy na ingatan mo, pagpalain mo ang kanilang mga puso at maging matabang lupa sila ng salita mo, Lord. We offer this day to you at ang aming tilaok ngayong umaga. In Jesus' name, amen and amen. So this week po, we are talking about ano ba yung misyon ng ating mga kabataan. And the very main purpose is tawagin sila to be united sa paglilingkod kay Lord. So in relation to that, yung ating focus verse po ngayong umaga ay manggagaling sa Romans 8:28. Alam ko very familiar sa iba at baka life verse niyo pa po ito. I will be reading this po in New International Version. Ang sabi po dyan, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Wow. Ang galing po, no? Andun yung pangako ng Panginoong Diyos sa bawat salita niya talaga. So ano ba yung prayer focus natin this morning? Sabi dyan, we should pray that this emerging generation na meron po tayo ngayon, that they may walk confidently, malaman talaga nila by knowing their calling, ito ay parte ng plano ng Panginoong Diyos para ihatid yung pag-asa at tunay na pagbabago sa buong mundo. So I entitled this morning message po na Called for His Purpose. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko po kayong iwanan ng mga katanungan. Alam ko naririnig nyo to minsan sa commercial. Gusto ko lang itanong, para kanino ka ba talaga bumabangon, kapatid? Ano yung dahilan? Bakit ka nagpapursige sa araw-araw ng iyong buhay? At ano nga ba yung pinanggagalingan ng hugot mo? Bakit hanggang ngayon, despite sa lahat ng pinagdadaanan mo, ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay? No? Napakaganda na muni-munihin natin yan. And as we study the word of the Lord, allow me to help you understand that, mga kapatid. So number 1, ang gustong sabihin ng ating focus verse ngayong umaga, He is always at work. Dahil kung hindi po nagtatrabaho ang Diyos para sa atin, baka yung mga planeta nagbanggaan na, no? Baka yung ilong natin napunta sa likod. Baka kung ano-ano na nangyayari na hindi natin maunawaan. Baka alam mo yun, wala nang direksyon ang buhay. But because God is always at work, sabi niya yan, pangako niya yan, He is, in all things, God works. Sabi po kanina sa verse. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay always at work sa ating buhay, mga kapatid, lalo na sa iyo kabataan, nothing will be wasted and nothing is wasted because God uses all things, whether it be good, whether you look it na parang hindi maganda, lahat yan, He uses for His divine purpose. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay at work sa ating buhay, kontrolado niya yung bawat detalye ng iyong sitwasyon. Ibig sabihin lang din that He is working beyond the human understanding. So kaya nga minsan hindi natin talaga maiintindihan. But because God is always at work at alam niya, kontrolado niya ang lahat ng bagay, we can depend on Him, mga kapatid. And pangalawa, ang gusto lang sabihin din ng Romans 8:28,
sa atin, ipaalala ngayon sa atin ngayong umaga, that His plan is always good. Dahil He is always at work, hindi tumatrabaho ang Diyos ng tsamba-tsamba lang, na trip niya lang, kaya niya yun pinahihintulutan na mangyari. But because it's always planned for our good. Yes po, kahit anumang circumstansya sa ating buhay, maybe we think that it is always hard or parang confusing on our end, God's intention are good and full of hope, mga kapatid. Kaya when things don't make sense, kahit parang tingin mo minsan, parang Lord, there is nothing good about it. Parang sabi, pwede mo itanong ka, Lord, parang wala namang sense. Pero tandaan mo, God sees the bigger picture. Kasi sabi nga yung human understanding natin limited. Our eyes, our views are limited. So instead of asking, Lord, bakit ba ito nangyayari sa akin? Bakit pinahintulutan mong mangyari, Lord? Among all people, Lord, bakit ako? Di ba madalas ganun yung tanong natin? But instead of asking that question, let us ask God, Lord, paano mo ba ako gustong i-mold through this? Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin, Lord, out of this situation? At kapag tinanong mo naman kay Lord yun, be ready sa kung ano man yung magiging sagot niya. Dahil, pangatlo, tinatawag ka ng Diyos. Maybe it's His way, and always His way, para tawagin ka. Because God's calling is purposeful, mga kapatid. Okay? Yung pangako ni Lord, may pangako dun sa Romans 8:28 eh. Yes, He will always do good. He is always at work. Planado ang lahat para sa kabubuti nino. This promise belongs, gusto ko lang pong linawin, this promise belongs to those who love Him. Mahal mo pa ba si Lord, kapatid? Kasi if yes, this promise belongs to you. This promise belongs to those who love God, hindi lang yun, to those na tinawag ng Panginoon and who are living according sa purpose niya sa buhay mo. Kasi hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung love and purpose. Kasi yes, you cannot do your purpose without loving it. So love and purpose goes together. So una, God is always at work in our life. And because He is always at work, ang plano niya is always for our good. And para kanino? To those who love Him, to those who are called according to His purpose. So ano yung dapat natin gawin after knowing this, mga kapatid? Ilagay po natin sa ating isipan that we are not an accident. Okay? Dahil nga planado ni Lord ang lahat, He is always in every detail of our life. Yung buhay natin, God ordained it for a purpose. Ibig sabihin, you were created for a reason. Hindi ka putok sa buho. Okay? So, ipamuhay mo yung buhay mo, that precious one life, according to God's divine assignment. Lahat tayo, may assignment tayo kay Lord. And it is divine. Hindi siya para sa kung para saan lamang, mga kapatid. So, seek out, young people, seek your calling sa Panginoon. Respond to the call. Huwag mong hayaan ma-miss mo yung call by spending time in prayer, sa pagbabasa ng word ng ating Panginoong Diyos, because on that way we will discover how God uniquely wants to use our giftedness, yung story mo, gaano man yan kahirap ngayon, God's intention is magamit yan para sa ikabubuti at para malaman ng iba na may nagmamahal sa kanila. Kung magre-respond ka sa call ng Panginoong Diyos sa buhay mo, kabataan, kapatid, no, magagamit mo yung giftedness mo, mabubuo yung puzzle. Maaring ikaw yung isang parte ng puzzle na makakapagbuo sa bigger picture na gustong mangyari ng Panginoong Diyos. Dahil yung calling na laging inilalagay ng Lord, it brings hope.
Yun yung intention niya. And you are part of God's plan para ihatid yung kaliwanagan, yung justice, yung healing, and yung katotohanan sa mundo na ating ginagalawan. Sa katabi mo, sa kaklase mo, sa teacher mo, sa workmate mo, and even sa kapitbahay mo at unang-una sa pamilya mo, kapatid. So be confident, no, and walk boldly in your faith. Kung tinanggap mo na si Lord ngayon, walk boldly on it, stand on it, no, knowing that God is orchestrating your life toward His good purpose. And wag mong hayaan na yung takot o yung insecurity, ganyan kasi, napagdaanan ko yan bilang kabataan, napaka-insecure. Kung anong nakikita sa isa, gusto, mayroon din siya. Pero tandaan mo, kung gusto mong mangyari talaga yung layunin ng Panginoong Diyos sa buhay mo, you don't need to fear. Hindi mo kailangan ma-insecure because God is already working things out for your good. Makipag-teamwork lang tayo sa Panginoong Diyos at huwag tayong pumiglas. Huwag natin igit ang ating sarili. And challenges can be a redemptive reason ng ating Panginoong Diyos. Even yung mga struggle mo ngayon, God can use that one to shape your character and prepare you na magkaroon ka ng impact sa paligid mo. Para yung liwanag talaga ng Diyos, yung pag-asa ng Diyos maramdaman ng bawat nasa paligid mo. So let us be a catalyst for change. Lalo na po ngayon, napakagulo na ng ating mundo. Ang bata-bata pa, no, ang dami ng alam at ang nakakagulat, yung nalalaman nila ay hindi pa dapat nilang malaman, that will lead them na masira ang kanilang buhay. So use every platform of your life, big or small, na makapaghatid ng pag-asa talaga dyan sa katabi mo, ng justice, ng encouragement, and yung katotohanan sa lahat ng nakapaligid sa iyo. And always, trust God's timing and yung proseso ng Panginoong Diyos. Kahit na parang tingin natin, parang ang labo, Lord, parang ang hirap. Pero remember Romans 8:28, kapatid, that God is still weaving everything together for our good. And yun yung magtulak sa atin para maging encouragement tayo, maging Barnabas tayo sa mga nakapaligid sa atin. So let us speak truth. Ang dami ng fake news, kaya sabihin mo kung ano yung totoo and be confident enough. No, remind them na sila din, may calling din sila sa Panginoong Diyos. So ngayon, balikan po natin yung tanong ko. Alam mo na ba yung purpose mo, kapatid, after knowing what Romans 8:28 intended sa buhay mo? So, bago tayo magtapos, tulungan niyo po ako and let us pray for our emerging generation. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Hallelujah, Panginoong Diyos. God, we pray for our emerging generations and the generations to come na nakatingin sa amin ngayon, Panginoon, nakapaligid sa amin. God, that they may walk confidently. Malaman nila, wag lang nilang malaman, kundi ganapin nila yung pagkakatawag mo sa kanilang buhay. Na Lord, knowing that they are part of your plan para ihatid yung pag-asa at maging catalyst ng totoong pagbabago sa mundong aming ginagalawan, Panginoon. Na Lord, yung mindset namin, baguhin namin, ayusin namin. Na Lord, yung pinakalayunin nito ay hindi lang makapagtapos ng pag-aaral, matuto, yumaman. Hindi yun masama, Panginoon, pero the very main reason why binigyan mo kami, tinawag mo kami, Lord God, is maging parte kami ng bigger picture mo na gusto mong mangyari. Lord God, maging part ng redemption plan, ng rescue mission mo dito sa mundo. And Lord, kabataan ang gusto mong gamitin. Dahil Lord, nandun yung strength, nandun yung boldness. God, nandun pa yung energy, Panginoong Diyos, na magawa yung nais mo sa mundong ito, Panginoon. Lord, sabi nga ni Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero kami, Lord, bilang mga follower mo, naniniwala kami na ang Kristiyanong kabataan na ginagawa ang calling nila, Lord, yun yung totoong pag-asa ng mundong ito, ng aming bayan, Panginoong Diyos. Kaya Lord, sa lahat ng mga magulang o ng kabataan na makakarinig nito, Lord,
allow them na i-shift nila yung mindset nila sa nais mo, Panginoong Diyos, sa kanilang buhay. At malaman nila that yes, hindi naman laging always good ang araw-araw na sitwasyon ng aming buhay, but it is God, part ito ng plano mo para i-shape yung character namin, ma-mold kami para mas magkaroon kami ng lasting impact sa aming kapaligiran, Panginoon. And Lord God, on behalf of your nation, Panginoon, Lord, I'm praying for the Philippines, Panginoong Diyos. Ilang linggo na rin, ilang araw na rin, Lord, ang lumilipas na nakakaranas kami ng matinding pag-ulan, ng malakas na hangin, Lord, na nag-cause sa ibang lugar para mabaha, Lord, at ma-wipe out ang mga bahay, mawalan ng hanap buhay, O God, mahirapang pumasok sa work at sa pag-aaral ng mga kabataan. Lord, we know na it is part of your plan, pero Lord, tulungan mo kami na maka-get through it. Lord, ipadala mo yung mga rescue na kailangan, lalo na Lord, ng mga anak mo, Panginoon, na naglilingkod sa iyo ng matapat. Lord, yung mga needs nila, yung food, Lord Jesus, kung nasa evacuation areas sila ngayon, Lord, maging grateful pa rin ang karamihan sa amin. Lord God, hindi kami nawalan ng buhay, maaring nawalan, Panginoong Diyos, ng tirahan, pero Lord, maging encouragement ito, Lord God, na you are always at work sa aming buhay. At sa lahat naman, Lord, ng safe ngayon, maging grateful talaga kami sa buhay namin, Panginoong Diyos, dahil Lord, among all people, talagang patuloy mo kaming isinasalba for a purpose, Panginoon. And Lord, patuloy na dalangin ko din ang chosen nation mo, ang bansang Israel. Lord, yung nangyayari sa kanila ngayon, ang gusto lang naming ipanalangin sa iyo that, Lord, i-carry out mo yung plano mo, what you have been promised to them early sa time pa ni Moses, Panginoong Diyos, yun yung mangyari ngayon, Panginoon. And Lord, maging kaparaanan nito para magbuklod-buklod ulit sila sa isang pananampalataya at paglilingkod sa iyo na ibinigay mo nung una pa man sa aming mga ancestors in faith, Panginoon. And Lord, sa lahat ng may karamdaman ngayon, dulot ng pag-ulan at masamang panahon dito sa Pilipinas, Lord, I pray for healing, Panginoon, comfort, encouragement sa lahat ng may pinagdadaanan ngayon. Nawa, maging dependent sila fully sa iyo, Panginoon, at sa nais mo sa kanilang buhay. Paalala mo yung mga pangako mo sa kanila, Lord God. And Lord, sa lahat ng ito, kalooban mo pa rin po ang masunod at hindi ang kagustuhan lamang namin. Maraming pong salamat, Lord Jesus. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all, mga kapatid.